Isang pares ng tsinelas, luma, putikan, ang isa sira na ang strap nakahandusay sa ilalim ng tulay, tila iniwan ng isang taong nagmadaling tumakas o tila huling bakas ng isang kaluluwang napagod na sa paglaban. Sa tabi nito ang rumaragasang ilog na tanging saksi sa isang krimen na 10 taon ang binuno bago na isakatuparan. Magandang gabi, sinasabing ang oras ang pinakamahusay na manggagamot na sa paglipas ng panahon naghihilom ang mga sugat, kumukupas ang mga alaala at natututo tayong magpatawad. Pero paano kung ang oras ay hindi naging gamot? Paano kung sa halip na maghilom ang oras ay nagsilbi lamang na pataba sa isang binhi ng galit? Ngayong gabi dadalhin ko kayo sa Cabanatuan Nueva Ecija sa kwento ng dalawang lalaki na pinagtagpo ng tadhana sa maling pagkakataon. Sa isang banda nariyan ang kwento ng tagumpay, isang lalaking may magandang trabaho, magarang sasakyan at masayang buhay. At sa kabilang banda ang kwento ng isang anino. Isang lalaking ninakawan ng kinabukasan, isang binatang naglalakad na may pilat sa muka at bitbit ang isang bayong ng kakanin. Ang tanong na ating sisisirin, paano humantong sa isang madugong gabi ang isang simpleng away bata 10 taon na ang nakararaan? Paano kung ang hustisyang ipinagkait ng batas ay singilin ng isang taong wala nang mawawala? Ito ang kwento ni Richard Abisamis at John Fred Salazar. Isang kwento ng bullying, ng pamilya, ng sistemang bulag at ng isang paghihiganti na kasing lamig ng bangkay sa ilalim ng ulan. Ako ang inyong tagapagsalaysay at ito ang pilat ng kahapon. Marso taong 2008. Mainit ang panahon pero sa loob ng emergency room ng isang maliit na pampublikong ospital sa Cabanatuan, nanunuot ang lamig. Sa isang sulok, nakaupo ang 13 taong gulang na si Richard Abisamis. Ilarawan ninyo siya sa inyong isipan, isang batang payat, tahimik. Yung klase ng bata na madalas nasa likod lang ng klase, hindi umimik, hindi napapansin. Pero sa oras na iyon, siya ang sentro ng atensyon. Nanginginig ang kanyang maliit na katawan habang ang karayom ng doktor ay tumutusok sa kanyang kilay, dugo. Dugo sa kanyang uniforme, gas-gas sa kanyang mga braso. Sa labas ng kurtina, naroon ang kanyang ina si Norma, hindi mapakali, parang hinihiwa ang puso sa bawat ungol ng anak. Ang kanyang ama si Roberto ay nakakuyom ang kamao, galit. Pero ang galit ng isang mahirap ay madalas na hanggang kuyom na lamang ng palad. Sino ang may gawa nito? Ang sagot ay nasa pangalang John Fred Salazar. Kabaligtaran ni Richard, kilala sa eskwelahan hindi dahil sa talino, kundi dahil sa angkan. Anak ng may-ari ng malaking rice mill. Sa probinsya kapag may rice mill kahari ka, nakakaangat. At sa isip ng isang batang bully, ang yaman ay lisensya para manakit. Ayon sa mga saksi, pauwi na sana si Richard. Dala ang kanyang luma at gusgusing backpack, marahil ay laman lang ay ilang notebook at lapis. Hinarang siya ni John Fred sa waiting shed. Hindi ito simpleng asaran. Iyon ang araw na nagbago ang lahat. Isang suntok, isang malakas na suntok sa mukha ni Richard ang dumurog, hindi lang sa kanyang salamin o balat kundi sa kanyang paningin. Pagbagsak sa semento, sunod-sunod na sipa sa tagiliran sa binti. Nagmakaawa si Richard. Tama na po, tama na, Bina. Pero tumigil lang si Fred nang may dumaang tricycle. Ang mas masakit kaysa sa pisikal na sugat ay ang nangyari sa sumunod na araw. Sa barangay hall, nagharap ang dalawang pamilya. Ang mga Abisamis, bitbit ang medical certificate at ang litrato ng mukha ng anak na halos hindi na makilala. Ang mga Salazar, bitbit ang kanilang impluwensya at kayabangan. Sa halip na humingi ng tawad, ang mga magulang ni John Fred ay nagmalakipay. Hindi namin anak ang dapat sisihin, ang sabi nila. Nagkaroon lang ng pagtatalo, si Richard ang nauna. Isipin ninyo ang bigat nyon, ang biktima pa ang pinalalabas na may sala. May dalawang saksi, mga estudyante na naglakas loob magsabi na si Fred ang nauna, pero gaya ng madalas mangyari sa ating lipunan, kapag umihip ang hangin ng kapangyarihan, yumuyuko ang katotohanan. Binawi ng mga saksi ang kanilang salaysay. Ang resulta, walang suspensyon, walang tulong pinansyal para sa pagpapagamot. Isang simpleng counseling para kay Fred at para kay Richard. Isang payo na magpagaling ka na lang. Doon nagsimulang mamatay ang pangarap ni Richard. Hindi lang ang kanyang kilay ang napunit din ang kanyang tiwala sa mundo. Ang optic nerve ng kanyang kaliwang mata ay napinsala. Unti-unti lumabo ang kanyang paningin hanggang sa halos mabulag ang kabilang mata. Dahil sa takot, kahihiyan at trauma, tumigil siya sa pag-aaral. Ang pangarap niyang maging electrician, naglaho.
Ang batang may kinabukasan ay naging istambay sa bahay, nagtatago sa dilim habang ang bully na sumira sa kanya ay patuloy na naglalakad ng malaya na tila walang nangyari. 10 taon, 10 mahabang taon ang lumipas. Namatay ang tatay ni Richard na si Roberto na may sama ng loob sa dibdib. Naiwan si Richard at ang kanyang inang si Norma na nagtitinda sa maliit nilang sari-sari store. Ang akala ng lahat tapos na ang kwento, pero ang hindi nila alam, sa loob ng 10 taon, ang pilat sa kilay ni Richard ay hindi lang marka sa balat. Ito ay naging mapa papunta sa isang madugong kapalaran. Fast forward tayo sa taong 2018, si Richard ay 23 anyos na. Ang payat na bata noon, payat na binata pa rin ngayon, pero may iba sa kanya. Nakayuko kung maglakad, may bigat sa bawat hakbang. Araw-araw bit-bit niya ang isang bayong, naglalako ng kakanin sa terminal ng bus. Kakanin po, sapin-sapin, biko. Yan ang kanyang mantra, hindi siya tinitingnan ng mga tao. Para sa karamihan, isa lang siyang bahagi ng background noise ng terminal. Isang nobody. Isang araw noong ika-21 ng isang buwan habang naglalako may nakita si Richard, isang nakaparadang sedan, makintab, pula. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking naka-long sleeves, mukhang professional, mukhang mabango. Tumingala si Richard at sa sandaling iyon tumigil ang mundo. Ang lalaki sa kotse ay si John Fred Salazar. Nakita ni Richard ang dati niyang bully. Matagumpay na ito, isa na palang ahente o abogado sa isang car dealership. Masaya, nakangiti habang kausap ang nasa telepono. Ang balat makinis, walang pilat, walang bakas ng kahapon. Samantalang si Richard, hapong-hapo, bulag ang isang mata, namumuhay sa isang bangungot na ginawa ng lalaking nasa harap niya. Parang may pumutok sa loob ni Richard. Ang dugo sa kanyang batok ay umakyat sa ulo. Ang 10 taong pananahimik, ang 10 taong pagtitiis ay biglang nagkaroon ng boses. At ang boses na iyon ay sumisigaw ng hustisya. Pag-uwi niya, hindi na siya ang dating Richard. Binuksan niya ang kanyang lumang cellphone. Hinanap sa social media si John Fred. Nakita niya ang buhay nito, mga picture ng travels, pagkain, tagumpay. Bawat like sa litrato ni John Fred ay parang saksak sa puso ni Richard. Nalaman niya ang address. Sinundan niya ito. Ilang gabi niyang pinag-aralan ang galaw ni Fred. Naglalakad si Richard sa kabilang kalsada, nakakuyom ang kamay, pinapanood ang gate ng malaking bahay. Alam niya kung anong oras ito umuuwi. Alam niya na madalas nakakaligtaan nitong isara ang gate. Alam niya kung saan parte ng kalsada ang walang CCTV. Si Richard, na hindi nakatapos ng high school, ay naging isang dalubhasa sa pagpaplano. Ang kanyang utak na minsan nang nilait na mahina, ngayon ay gumagana ng mabilis at pulido. Bumili siya ng isang maliit na patalim sa palengke, Pebrero 18, 2018. Linggo ng gabi, madilim ang langit, ang hangin ay may dalang ambon. Ito ang gabi na pinili ni Richard. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil pakiramdam niya ay kailangan niya. Isinuot niya ang kanyang hoodie, isinuksok ang patalim. At naglakad patungo sa kanto kung saan magwawakas ang lahat. 9:00 ng gabi, eksaktong-eksakto, huminto ang pulang sedan. Bumaba si John Fred Salazar. May bitbit na payong, nakayuko, busy sa pagpindot sa cellphone, marahil ay may ka-text o nagche-check ng emails. Kampante, ligtas siya sa kanyang mundo. Hindi niya napansin ang anino sa kanyang likuran. Sa isang iglap, nawalan ng balanse si John Fred. Ang lamig ng bakal ay bumaon. Hindi na natin idedetalye ang karahasan, ngunit sapat nang sabihin na ang galit na kinimkim ng 10 taon ay ibinuhos sa loob ng ilang segundo. Kasabay ng pagpatak ng ulan ay ang pagdaloy ng dugo sa aspalto. Ang ulan na naging kakampi ni Richard para burahin ang ingay, para hugasan ang ebidensya. Nakatayo si Richard sa gitna ng dilim. Nakahandusay sa paanan niya ang lalaking sumira sa buhay niya. Tapos na, nasingil na niya ang utang. Inilabas niya ang isang basang bimpo. Pinunasan ang patalim, tahimik, walang sigaw ng tagumpay. Luha lang, luha na humahalo sa ulan. Itinapon niya ang patalim sa ilog na malapit sa lugar. Tinanggal ang hoodie at tinapon sa kanal. Naglakad siya pauwi. Dumaan sa tapat ng tindahan ng kanyang ina. Tulog na si Norma, madilim sa loob. Pumasok siya ng dahan-dahan, hinalikan ng noo ng kanyang ina. At sa tabi nito, nag-iwan siya ng isang sobre. Kinabukasan gumising ang bayan ng Cabanatuan sa balita, may bangkay na natagpuan. Si John Fred Salazar. Ang una, akala ng pulis ay random hold-up. Walang saksi, walang CCTV, malinis. Pero ang konsensya ng isang ina ay hindi matatahimik. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Norma Abisamis sa presinto. Dala niya ang sulat na iniwan ni Richard. Ang Richard na ilang araw nang hindi umuuwi. Ang laman ng sulat, payak.
pero mabigat. Nay, maraming salamat sa lahat. Patawarin niyo ako, naningil lang ako sa taong may malaking utang sa akin. Baka hindi na ako makauwi. Paalam po inay, sana po'y magkita pa tayong muli. Walang direktang pag-amin pero sapat na ito para ikonekta ng pulisya ang mga tuldok. Naungkat ang file ng 2008, ang bullying, ang mata, ang motibo. Nagsimula ang manhunt para kay Richard Abisames. Armed and dangerous daw, pero para sa mga nakakakilala sa kanya, siya ay broken and desperate. Isang araw habang nagsisiyasat ang mga tanod sa ilalim ng tulay malapit sa ilog, may natagpuan sila isang pares ng tsinelas. Kinumpirma ni Norma kay Richard iyon, ang tsinelas na suot ng kanyang anak noong huling gabi na nakita niya ito. Doon nabuo ang hinala. Tumakas ba si Richard? O pagkatapos niyang makuha ang kanyang hustisya, ay tinapos na rin niya ang kanyang paghihirap sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog? Linggo ang naging buwan, buwan ang naging taon, walang katawan na lumutang, walang Richard na nagpakita. Bumalik tayo sa pamilya Salazar. Ang burol ni John Fred ay puno ng lungkot at lito. Ang mga magulang niya na nooy matapang na nagtanggol sa kanya, ngayon ay walang tigil sa pag-iyak. Dumalo ang mga kaklase, mga guro, may mga naaawa pero may mga bulong din, mga bulong ng mga nakakaalam sa nakaraan na ang nangyari ay hindi lang krimen kundi karma. At si Aling Norma, isang taon matapos ang insidente tuwing umaga ng Pebrero, makikita mo siyang nakatayo sa pampang ng ilog, bitbit ang lumang sobre, gulagulanit na ang gilid, pero buo pa rin ang pag-asa sa kanyang puso. Para sa batas, si Richard ay isang wanted person o missing person, pero para kay Norma siya ay anak pa rin, isang anak na napilitang gumawa ng sariling batas sa mundong hindi siya kayang ipagtanggol. May mga nagsasabing patay na si Richard na tinangay na siya ng agos papunta sa kung saan man nagpapahinga ang mga kaluluwang pagod. Pero may mga gabi na naniniwala si Norma na buhay pa ito, na baka sa isang terminal sa malayong bayan may isang payat na lalaking may pilat sa kilay na naglalako ng kakanin, nagtatago sa anino, naghihintay ng panahon na pwede na siyang umuwi. Ang kaso ni na Richard Abisames at John Fred Salazar ay isang trahedyang walang nanalo. Dalawang buhay ang nasira, isang namatay sa kalsada at isang namatay sa loob ng kanyang pagkatao bago pa man niya hinawakan ng patalim. Ito ay paalala sa atin. Ang bullying ay hindi biruan lang. Ang sugat na iniiwan nito ay hindi naghihilom sa simpleng sorry, lalo na kung walang kasamang tunay na pagsisisi. At ang hustisya, kapag ito ay ipinagkait sa tamang paraan, hahanapin at hahanapin ito ng tao kahit sa dulo pa ng patalim. Hanggang sa muli, ito ang inyong tagapagkwento. Mag-ingat at maging mabuti sa kapwa dahil hindi natin alam kung sino sa paligid natin ang nagkukubli ng matinding sakit sa likod ng kanilang katahimikan.